ating faith, ang laging kumakapit sa Panginoon. Ay, madali. Sino dito may pananampalataya? Amen. Ano ang pananampalataya? Ayon sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa madaling salita, ito ay ang tiwala. Hindi lamang paniniwala na may Diyos, kundi ang pagtitiwala sa kanyang mga plano at kabutihan. Kasi tayo pagsubok. Wala pa ngayon. Kailan na? Ganun ka bait yung Diyos kasi napapait talaga pag naalala natin yung kabutihan ko sa Amen. Lahat ng mga problema natin, mga pagsubok, ano man yan, gano'n man yan katindi, kabigat, gano'n man yan kalubak kapag nadaanan mo, basta may pananampalataya ka sa Diyos, lahat makakayanan mo. Sabi nga sa Matthew 17 verse 20, Jesus states that even faith as small as a mustard seed can move mountains. If you say to this mountain, you move from here to there, it will move. Because faith can move mountains. If you have the faith, God has the power. Siya ang bahala na magsulba ng mga problema mo, mali na pinagdadaanan mo, lahat ng mga binibitbit mong sakit, may sakit ka man na malubha, lahat yan kaya pagalingin ng Panginoon. Lagi natin tandaan, kung may tayong pananampalataya sa Diyos, tunay na walang bagay na hindi natin magagawa. Lahat kaya nating magpasan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Mahalaga na may pananampalataya tayo sa Diyos. Kasi ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito kung pala gawin ito, dalawang gano'n na pinipitpit ko. Mula sa tindahan, pupunta sa amin. O diba? I can do all things through Christ. Strengthen me. Si Lord ay nagbibigay sa atin ng lakas. We should trust Him. Trust in God's power to make the possible possible. Kaya lagi natin panghahawakan ang kanyang mga pangako. Palaguin natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Alam ko na may maganda siyang plano sa buhay natin. Sa verse 2, ang sabi is, this is what the ancients were commended for. So, kung Abraham, Noah, Hannah, Esther, sino ba? Si Maria, marami. So, si Esther daw, di ba, she risked her life before she saw the victory. So, ganun yung faith niya, di ba? So, dahil sa pag-obey niya kay Lord, kumbaga yung faith niya, nirisk niya yung buhay niya, dahil gusto niya sumunod kay Lord. Si Hannah naman, she prayed deeply and trusted God with her pain. So, kumbaga hindi pa nila nakikita yung kung ano yung gagawin ni Lord, pero nagtitiwala na sila. So this is the time God is calling you na mag-commit sa ministry. Dahil we are empowered by God. We are not chosen because we are perfect. We are chosen because God loves us. That's why God is calling us, hindi lang tayo basta nanay. At tayo ay, pag tinawag tayo ng Lord, huwag tayong tatakot dahil He will sustain us, He will equip us, so tayo matakot. Amen po ba? Amen. So, yun, kaya God is calling, sabi doon because God is faithful, we should surrender everything to Him. We should look unto Him. Ano man ang ating pagdaanan, as a nanay talagang, kailangan talaga natin yun. Kasi you should stand firm in your faith. So God called us, so He will sustain us. Continue on our calling ministry. Trust God, He is working in our life.